Amen and amen. So maaari na po magsiupo ang bawat isa. Alam niyo po, may Hollywood movie na pinamagatang Too Big to Fail na ipinalabas po noong 2011. Ito pong pelikulang ito ay ang pagsasapelikula ng mga pangyayari noong 2008 financial crisis sa Estados Unidos na nang dahil sa hindi inaasahang pagbagsak ng US housing market, ang mga naglalakihan pong investment banks at mga financial institutions sa isa-isang nagsara. At habang isa-isa silang bumabagsak, lalo po noong lumulubha ang lagay ng ekonomiya sa Amerika. Ngunit upang maiahon muli ang ekonomiya ng Estados Unidos sa pagpasahan po ng kanilang pamahalaan noon, na isagawa ang tinatawag na TARP project, o ito po ay kilala bilang Troubled Assets Relief Program, na kung saan ang gobyerno po ay naglaan ng $125 billion galing of course sa taxpayers upang gawing karagdagang kapital sa ilang mga naglalakihang investment banks upang maiwasan ang kanilang tuluyang paglugso o pagbagsak, at in so doing, maaapula ang patuloy na paglugsurin ng ekonomiya ng kanilang bansa. At dahil po sa hakbang na ito, naiwasan ang tinatawag na total economic meltdown o tuluyang pagbagsak ng ekonomiya, at nagbigay daan po ito upang muling makaahon ang pinansyal na kalagayan ng buong Estados Unidos. Pero kumpara po sa mga naglalakihang investment banks, ang iglesia ay hindi institusyong pinansyal at ang layunin nito ay hindi rin ekonomikal. Ito sa halip ay institusyong espiritual at ang layunin nito ay ebanghelikal. Subalit kagaya ng kahit ano pa mang institusyon, dumadanas din ito ng iba't ibang krisis na pangdaigdig dahil tayo ay nandito pa rin sa daigdig na ito. Ang mga mananampalataya hindi exempted maging sa mga problema ng ekonomiya. Ito'y dinaranas din ng marami ngayon ng dahil sa pagtaas ng gasolina, at marami ring mga industriya ang naapektuhan nito. Ang mga mananampalataya ay dumaranas din ng mga hindi kontroladong suliranin, mga kabigatan, mga kakulangan at mga pangangailangan na may kinalaman sa ating mga pansamantalang kalagayan. Kaya nga po makikita natin sa huling kabanata na unang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, inumpisan po niya ito sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong ng mga mananampalataya ukol sa kaloob para sa iglesia ng Jerusalem, o yung tinatawag, makababasa natin mamaya, na ambagan para sa mga banal. Naglatag siya ng mga dapat isaalang-alang ng mga mananampalataya sa Korinto upang maisagawa ng may katapatan at ng may kaayusan ang pagkakaloob na itutulong sa mga pangangailangan ng lokal na iglesia noon sa Jerusalem, na at the time ay naiipit sa sangdamakmak na suliranin dahil ng iba't ibang mga pangyayari na marami sa mga pangyayaring ito ay hindi nila kontrolado. Kaya niyo pong basahin ko ang unang 4 na talata sa huling kabanata ng 1 Corinthians. Ito po ay 1 Corinthians 16 verses 1 hanggang verse 4. Babasahin ko po siya mula sa Filipino Standard Version. Ito po ang salita ng ating Panginoon. At tungkol naman sa ambag para sa mga banal, gawin din ninyo kung ano ang itinatagubilin ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ng halaga ayon sa kanyang kinita, upang huwag nang magkaroon ng mga ambagan pagpunta ko. At pagdating ko riyan, ang mga taong inyong mapili ay aking isusugo na may dalang mga sulat upang maghatid ng inyong kaloob sa Jerusalem. Kung kinakailangan kong pumunta, ay sasamahan nila ako. So narinig po natin ang makapangyarihan, ang dalisay at hindi papalya na salita ng ating Panginoon. Sana po ito'y maging pagpapala para sa ating lahat. So matapos po ang naging pagtatanggol ni Apostol Pablo sa katotohanan ng muling pagkabuhay, nagpatuloy po siya sa pagsagot sa mga katanungan ng mga taga-Korinto ukol sa ilang mga bagay. Kung matatandaan ninyo,
ay ang ating apostol matapos niya na i-address yung iba't ibang mga issues na nagaganap noon sa Korinto, ay nagkaroon ng mga kabanata na kung saan ay may mga sagot siya o mga tanong siya na sinasagot galing sa mga taga-Korinto. Kaya nga po itong 1 Corinthians also serves as a reply of the Apostle Paul to the inquiries of the Corinthian believers. Hindi lamang ito pag-address ni Paul ng mga natanggap niyang sumbong galing sa sambahayan ni Chloe, ngunit gusto rin niyang magbigay linaw sa mga kalituhan at iba't ibang mga bagay na nagiging katanungan o palaisipan sa mga mananampalataya ng Korinto. Sa tuwing ginagawa niya ito at siya ay lumulundag ng paksa na sinasagot, ay lagi niyang ginagamit yung phrase na at tungkol naman. Sa English Bible, makikita natin siya as now concerning, about things, and then so on. At dito makikita natin yan sa unang talata, muli niyang inumpisahan by saying, at tungkol naman. Ang bagay na kanyang sunod na dinakuan ay yung tungkol sa ambag para sa mga banal. Kaya sabi rito, at tungkol naman sa ambag para sa mga banal. Now, concerning the collection for the saints, sabi po ng ESV. Ngayon po, ang pangunahing layunin dito ng pagkakaloob na tinutukoy ni Pablo ay upang matulungan o matugunan po ang pangangailangan ng mga naghihirap na mga Kristiyano sa Jerusalem nang dahil po sa iba't ibang mga hindi nila kontroladong mga pangyayari. At nais kong maglahad at least ng dalawang nangyayari noon, nung panahong yon sa Iglesia ng Jerusalem. Ang una po ay dumating doon ang panahon ng taggutom or the season of famine. Makikita po natin yan sa Acts chapter 11 verses 27 to 30 na mababasa natin doon. Nang panahong iyon ay dumating sa Antioquia mga propetang galing sa Jerusalem. Tumindig ang isa sa kanila na ang pangalan ay Agabo, at sa pamamagitan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong daigdig. Nangyari ito nung panahon ni Claudio. Nagpa siya ang mga alagad na ayon sa makakaya ng bawat isa'y magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea, meaning sa Israel. Ganito nga ang kanilang ginawa, at sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo ay ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga pastor na namamahala ng iglesia. Ipinabot nila ang tulong sa mga pastor noon para matugunan ang pangangailangan ng mga nasa ilalim ng krisis ng mga mananampalataya na naninirahan noon sa Israel. Pero ang ikalawang dahilan ay dahil din nagkaroon ng mga pag-uusig sa mga mananampalataya doon sa Jerusalem, at kasama sa mga pag-uusig sa kanila ay kinakamkam ang kanilang mga ari-arian. Makikita natin yan sa Hebrews chapter 10, verses 32 to 34, na kung saan ang may akda ay naghihimok sa mga mananampalatayang Hebreo na panariwain ang kanilang mga naging karanasan ng pag-uusig, hindi upang sila ay maging bitter doon sa kanilang mga nararanasan o naranasan, ngunit upang mas lalo nilang makita na si Kristo, anuman ang kanilang kalagayan, ay mas mainam at hindi nila dapat talikuran ang pananampalataya nila nang dahil sa kanilang mga dinaranas ng mga pag-uusig. Sabi po dun sa talatang aking nabanggit, alalahanin ninyo ang nagdaang mga araw. So sabi ng umiakda, panariwain nyo yung mga araw na ito. Matapos kayong maliwanagan, matibay kayong nanindigan sa gitna ng mga pagtitiis at pakikipaglaban. May mga panahong hayagan kayong inaalipusta at inusig, at may mga panahon ding naging kasama kayo ng mga taong pinaranas ng gayon, sapagkat kinahabagan ninyo ang mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkamkam ng inyong mga ari-arian. Palibasay alam ninyo na mayroon kayong kayamanang higit na mabuti at magpakailanman. So yun yung at least dalawang bagay na makakatiyak tayo na nangyayari during the time that the Apostle Paul was writing this letter to the believers of Corinth. Nais niya na magsama-sama at makisama ang iglesia sa Corinto kasama ang ibang mga iglesia sa ibang rehiyon na tumulong at tumugon sa pangangailangan ng mga taga-Jerusalem. Dahil sa mga ito nga, nagsulong si Apostol Pablo sa mga lokal na iglesia. Makikita natin sa ating teksto sa Galacia, sa Macedonia, makikita rin natin yan sa ibang mga sulat niya, at sa Achaia,
Ang Achaia po ay kung saan naroroon ang Korinto, na magkaroon sila ng regular at organisadong pagkakaloob upang magpahatid ng tulong sa iglesia sa Jerusalem. Kaya nga po sa mga talatang ito, ipinapaalala sa atin na kasama ng ating matapat at magalaking pagbibigay ay ang layunin na maging handa tayong tumulong sa mga nangangailangang kapatiran upang magpahayag ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Kaya nga po ating hahanguin mula sa ating teksto itong mensahe na ito. Kabilang sa tungkuling pagbibigay ng mga Kristiyano ay ang layunin na makatulong sa mga kapatid kay Hesukristo. Kabilang sa tungkuling pagbibigay ng mga Kristiyano ay ang layunin na makatulong sa mga kapatid kay Hesukristo. Alam naman po natin na ang pagbibigay ay bahagi ng mga mandato sa atin ng Diyos. Bagamat hindi tayo sumasang-ayon na ito ay dapat nating ipagpukpukan sa bawat mananampalataya, ay ito ay mandato pero at the same time isang pribilehiyo. At ang nais natin na maganap sa tuwing nagbibigay ang isang mananampalataya ay ito'y manggaling sa isang bukal na puso, pusong may kagalakan, pusong may paghahangad talaga na makapagbigay, hindi dahil sa kung ano pamang dahilan, kundi dahil nais niya na makiisa sa tinatawag nating mga gawain para sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin nung nakaraan nating talata, the very first or the very last rather na talata na binanggit ni Apostol Pablo to end o tuldukan ang kanyang diskurso sa muling pagkabuhay ay dahil sa paparating na muling pagkabuhay sa hinaharap ay tayo ay dapat nagkakaroon ng sigasig sa kasalukuyan na sumagana sa gawain at pagpapagal sa Panginoon. At ito'y kasama sa mga gawain at pagpapagal na ito, na tayo ay magkaroon ng pagtulong sa mga nangangailangan sa kapatiran sa paraan ng ating pagbibigay. Kaya nga po, sana sa ating patuloy na paglalakbay dito sa apat na talata rather na ito, ay tayo ay muling mapaalalahanan, mapanariwa patungkol sa pribilehiyo ng pagbibigay, na ito dapat ay isang bagay na nagdudulot sa atin ng kagalakan, nagbibigay sa atin ng kapayapaan, at ito ay isang partisipasyon ng bawat mananampalataya upang makiisa sa gawain ng ating Panginoon dito sa daigdig na ito. Ngayon gusto ko rin namang linawin na ang pagbibigay ay hindi kailanman nagdudulot ng kaligtasan. Ay nagkakamali ang isa sa mga pinakamalaking simbahan sa ating lipunan ngayon, na kung saan ay mayroon sila na mga sistema sa kanilang tinatawag na pananampalataya na kung ikaw ay magbibigay sa simbahan at ang simbahan ay magpapamisa para sa iyo, ay maaari itong magdulot ng kaligtasan ng mga kaluluwa. Ay nagkakamali ang ganyang diwa kahit gaano pa man kalaki ang ating maibigay sa simbahan o marami tayong matulungan sa atin na mga kapwa-tao, ay hindi iyan kailanman tatanggapin ng Diyos bilang alternatibo o substitute sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kailanman ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga o matutumbasan ng kahit anong material na bagay ang kaligtasan. Hindi nakalagay sa ating mga kamay ang pagliligtas, ang pagtanggap sa atin ng ating Panginoon. At bagamat magandang bagay ang magkaroon ng pusong mapagbigay, pusong matulungin para sa pangangailangan ng iba, pero ang isipin at magkaroon ng pag-aakala na ito ay sasapat upang tayo tanggapin ng ating Diyos na banal sa langit, ay tayo ay nagkakamali. Ang kaligtasan muli ay sa pamamagitan lamang ng perpektong buhay ng naglikas tao na si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang tinanggap na parusa, na bagamat hindi siya nagkasala, sa krus ay inangkin niya ang parusa na ang mga makasalanang magsisisi at sasampalataya ang nararapat na tumanggap, at siya'y muling nabuhay bilang tagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kaya wala ng paghatol para sa mga sumasampalataya kay Kristo Jesus, at meron silang pag-asa ng muling pagkabuhay at pagluluwalhati balang araw sa itinakdang panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ikaw ay wala pa kay Hesukristo, ikaw ay may mga pag-aagam-agam pa
kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya para sa iyong kaligtasan, ay muli ka namin na niyayakag bilang iglesia na ikaw ay magsisi ngayon pa lamang at sumampalataya sa ating Panginoong Yesus upang ikaw ay maligtas. Muli hindi magpipikit mata ang Diyos sa iyong mga kasalanan. Hindi ka pa man hatulan ngayon. Darating ang panahon na ito ay magaganap dahil siya ay banal at makatarungang Diyos. Subalit kung nais mo na ang pakikisama ng Diyos ng may kapayapaan ang matamo mo sa halip na ang kanyang parusa balang araw, ay ikaw ay magsisi at sumampalataya, magtiwala sa persona at ginawa lamang ni Jesus sa kanyang krus at iniwang libingan para sa iyong kaligtasan. Yakapin mo ang kanyang persona at ginawa sa paraan ng pagsampalataya. Pakinggan mo ang sinabi ni Apostol Pedro in 1 Peter 1:18-19. Alam ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, at ang ipinantubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, tulad sa korderong walang dungis at kapintasan. Hindi kailanman sasapat ang anumang material na bagay, gaano pa man ito kamamahalin, upang bigyan ka ng Diyos ng kaligtasan. Isa siyang hukom na hindi masusuhulan. Subalit ang naging pambayad ay higit pa sa kahit anong kayamanan. Ito ay walang iba kundi ang buhay ng naglikas taong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. At para naman sa mga mananampalataya, lagi nating tandaan na kung paanong ang ebanghelyo na ating natamo at sinasampalatayanan ang siya nagdikta sa atin, ito rin ang nag-uudyok sa atin upang tayo ay sumagana sa biyaya ng pagbibigay. Alam niyo po, isa sa mga bagay na binanggit ni Apostol Pablo sa paghihimok sa ikalawang beses sa mga taga-Korinto, patungkol dito sa tinatawag na pagkakaloob para makatulong sa pangangailangan ng mga kapatiran sa Jerusalem. Sinabi niya sa 2 Corinthians 8, inilahad niya ang ebanghelyo sa ganitong paraan, na si Kristo na mayaman ay naging dukha para sa atin upang tayo ng mga dukha ay maging mayaman. Ang pagyaman na tinutukoy dito ay hindi pagyaman sa pandaigdigang kayamanan. Ngunit ang tinutukoy niya dito sa paggamit ng salitang kayamanan ay sa konteksto ng kaligtasan. Tayo talaga ay mga dukha espiritual. We are spiritually impoverished, spiritually bankrupt. Subalit ang ating Panginoong Yesus na sagana at hindi kailanman malilimitahan sa kanyang kayamanan ay nagpakababa ng ilang baitang, nagpakadukha, naglingkod sa mga dukha, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, upang tayo ay dalhin sa Diyos. At kailanman ay magkaroon ng kayamanan, at ang kayamanan ito ay walang iba kundi siya mismo, nang walang humpay, walang patid, at magpakailanman. Yan din ang ebanghelyo na kung saan ay magbibigay at magpapalago sa ating puso na magkaroon ng kagalakan ng hangarin na magbigay para sa ating Panginoon. Alam ko pong isang sensitibong bagay ang pag-usapan ang kayamanan o mga material na bagay. Dahil rin yan sa mga nagsisikalat na mga pangangaral ng mga ebanghelyo na may kinalaman sa prosperidad lamang sa mundong ito. Pero bagamat itong mga bagay na ito sa isang mangangaral ay isang bagay na mahirap din at times ipangaral at isang sensitibo na bagay, ngunit sana ang mag-udyok sa atin ay ang salita ng Diyos na ating hihimayin upang makita natin ang kahalagahan na hindi lamang pang-espiritual ang ating pinaggagawa dito sa mundong ito, ngunit kabilang ang mga bagay na pisikal, may kinalaman sa karaniwang biyaya na kung paano ang ating Panginoon ay nag-aalaga sa atin, sa ating espiritu, ngunit hindi rin niya iniisang tabi ang pangangalaga sa ating mga katawan. Kagaya nga na nabanggit natin sa isang mahabang serye in 1 Corinthians 15. Kaya muli yung pagkabuhay ng ating katawan, dahil ang pangangalaga, maging ang pagtubos ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang pangkaluluwa, ngunit parehas sa pangkaluluwa at pangkatawan. At ito'y inaalagaan niyang parehas maging sa kasalukuyan na panahon. Ang pagbibigay bagamat mandato upang masuportahan ng mga ministro at mga ministeryo sa iglesia ay iminandato din upang tumugon sa mga nangangailangan sa iglesia. Kaya nga kailangan nating tandaan
ang mga mananampalataya ay inatasan ng tungkulin at pribilehiyo ng ating Panginoon mismo na tumugon sa mga pangangailangan ng bawat isang nangangailangan sa iglesia. Ito man ay sa ating tipanan, which is of course of first priority pagdating sa mga bagay na ito. Ngunit maaari din tayo at dapat din lamang tayo magpahayag ng mga tulong sa mga nangangailangan na ibang mga lokal na iglesia ng ating Panginoon. Makikita natin yan sa ating binasang teksto ngayon na ang hinihingi o sinusulong ni Pablo na koneksyon ay hindi para doon sa mga hinihingan niya, ngunit para sa iglesia ng Jerusalem. Ano po? So ang aplikasyon nito is both ways. Para sa mga naririto na mismo sa tipanan at para sa mga ibang lokal na iglesia na itinataguyod at tinutustusan din ng ating pong Panginoong Hesukristo. Pansinin niyo po sa chapter 7 ng London Baptist Confession of Faith ay ang paksa doon ay tungkol sa pakikisama ng mga banal or of the fellowship of the saints. Ay maging doon sa chapter na iyon ay kinikilala ng mga framers ng ating confession ang katotohanan ito na lehitimong galing sa banal na kasulatan. Kaya niyo pong banggitin ko ang isang bahagi ng chapter 27, paragraph 1 ng London Baptist Confession. And I quote in Tagalog, "Bukod dito, dahil sa sila ay nagkakaisa sa pag-iibigan, mayroon silang pakikisama sa mga kaloob at pagpapala ng isa't isa. Sila ay may tungkulin na maglingkuran upang itaguyod ang kapakanan ng bawat isa sa espiritual at gayon din sa material na mga bagay." At gayon din po sa isang bahagi ng chapter 27, paragraph 2 naman, and I quote in Tagalog, "Dapat din silang magtulungan sa isa't isa sa kanilang mga panlupang mga bagay ayon sa kanilang iba't ibang kakayahan at pangangailangan." End quote. So ito'y malinaw na inilalahad, hindi lamang na kasulatan, ngunit ito ay sinang-ayunan na nasa kasulatan ng mga nauna nating mga kapatid sa kasaysayan na nag-akda at sumulat ng ating pahayag or confession of faith na pinangahawakan. Ngayon, ukol dito sa mensaheng ito, ukol sa mga talata natin ngayon. Nais ko pong humango at magbahagi ng dalawang prinsipyo upang tayo ay mas lalong mahulma sa kalaguan pagdating sa ating pagbibigay. Makita natin sino ba ang mga dapat magbigay at isa pa, ano ba ang layunin o at least isa pa sa mga layunin kung bakit tayo nagbibigay sa iglesia. Ito po yung dalawang bagay na yun. Una, ang pagbibigay ay para sa buong kapulungan. Giving is for the entire assembly. Ang pagbibigay ay para sa buong kapulungan. At ang ikalawa, ang pagbibigay ay para sa pakikipagtulungan. Ang pagbibigay ay para sa pakikipagtulungan. So talakayin po natin yung una, ang pagbibigay ay para sa buong kapulungan. Ngayon pansinin po natin itong mga phrases na ito dito po sa ating talata ngayon. Ito po ay muli inihihimok ni Apostol Pablo, isang paalala na kanyang sinasabi at isang gabay para sa mga taga-Korintong mananampalataya ukol sa paksa ng pagtulong sa mga nangangailangan sa iglesia ng Jerusalem. Gusto ko pong pansinin muna natin itong mga phrase na ito. Sa verse 1, sinabi niya sa mga iglesia. At sa verse 2, makikita po natin yung parirala or yung phrase, ang bawat isa sa inyo. Sa makatuwid, pagdating po sa pagbibigay, ito po ay para sa lahat ng lokal na iglesia. At kung tatanungin, sino naman sa lahat ng lokal na iglesia ang dapat asahan na magkakaroon ng pagbibigay? Ang sagot, bawat isa sa inyo. Ang pagbibigay ay mandato at pribilehiyo sa makatuwid ng bawat isang Kristiyano. At ito ay para sa anumang estado, edad, lahi at kasarian. Sa makatuwid, basta ikaw ay mananampalatayang lehitimo. Ano pa man ang iyong edad, ano man ang estado mo, ano man ang iyong kasarian, saang lahi ka man galing, at marami pang iba na pwede nating i-categorize ang iba't ibang tao,
you are not exempted in the privilege of giving for the cause of Jesus Christ. Kaya iba ay nagkakamali sa kasamaang palad na ang sinasabi nila ay pag estudyante ka pa ay hindi ka pa kasama rito. O kaya kung ikaw ay halimbawa ay hindi nagtatrabaho sa kasalukuyan, ikaw ay hindi kasama rito. Ay kung ikaw ay nasa bahay lang, halimbawa ikaw ay housewife, hindi ka kasama rito at marami pang iba. At alam ko ang pinanggagalingan ng ibang may ganitong posisyon ay sincero din naman. Subalit hindi iyan ang wastong diwa pagdating sa pagbibigay. As we go on, ay makikita natin kung ano ba ang magbabalanse o yung mga pagbabalanse at mga diwa na mayroon tayo dapat ukol sa pagbibigay sa iglesia. Yung pagbibigay muli ay para sa buong kapulungan, hindi lamang para sa iilan sa kapulungan o hindi lang para sa iilang miyembro ng iglesia. At hindi lamang yon, ay isinaayos din ni Apostol Pablo, at ito'y nasa salita ng Diyos, na hindi lamang sinasabi kung sino ang inaasahan na may mandato at pribilehiyo na magbigay, ngunit kung paano ito ginagawa. At inuna niya na ginagawa ito dapat at best sa isang panahon. Sa isang panahon na praktikal para sa lahat ng mananampalataya, at ito ay sa panahon kung saan inaasahan ang bawat mananampalataya ay nagtitipon. Kailan po ito? Verse 2, tuwing unang araw ng linggo. Ano po? Kaya nga po dito makikita natin ang dalawang bagay. Ang pagbibigay ay regular at ito ay sa araw kung saan ibinukod ng Panginoon upang magtipon. Ngayon, hindi po ako humahawak sa posisyon na necessarily dapat ito'y bahagi ng pagsamba. Don't get me wrong, ang pagbibigay ay pagsamba rin, pero hindi po ito necessarily dapat kabilang sa liturhiya. Although may ibang iglesia at think karamihan ay ginagawa, ay kasama ito sa liturgy nila. Ano po? Pero kahit ang mga framers ng Confession of Faith, ay hindi nila inilagay na ang offering is part of worship. Pero ibig sabihin din naman, mandato pa rin naman kahit hindi siya necessarily part of corporate worship. Kailangan pa rin natin isagawa. Pero the best day to do it is whenever we are gathered at the Lord's Day. Kasama ito sa tinatawag na kaayusan. Kasi kailangan may kaayusan na ang paggawa ng lahat ng bagay. Ano po? Ang sinabi ni Pablo, kaya tuwing unang araw ng linggo ay upang anumang araw sa dumating, kasi siya nagbabalak na pumunta sa Corinto, siyempre upang i-address ang mga issue nila ng mukhaan, pero at the same time, upang isulong din itong kanyang sinimulang gawain ng pagtulong sa Jerusalem. Ay sabi niya, upang wag nang magkaroon ng mga ambagan pagpunta niya roon. Ano? So it saves time. Hindi yung kung kailan darating si Pablo ay saka mag-aambagan, ay paano kung dumating si Pablo sa isang araw na kung saan ay sa panahon natin ngayon ay weekday, ang iba'y nasa trabaho, ibang mananampalataya ay pumapasok marahil o kaya naman may kanya-kanyang tungkuling ginagawa. So the best day to do it is whenever the church is gathered together. Pero pansinin po natin yung salita in verse 2. The very first word is what? Tuwing. Meaning, it's a regular thing. Tuwing. Ano po? So it's expected, it's mandated that every believer, every Lord's Day, would participate in giving. Ano po? Sana ito yung maging conviction din sa atin. Isipin natin, sa atin, panariwain natin, am I faithfully giving? And how do you know to answer that question? Am I striving? Ako ba ay nagsusumikap na magbigay tuwing unang araw ng linggo? Ano po? At hindi ko po ito ginagawa upang mangonsensya. Hindi po yun ang aking hangarin. Ginagawa ko po ito upang ipakita sa inyo na ito isang bagay na inaasahan sa atin.
bilang mga iniligtas sa tinubos ng napakamamahaling dugo at buhay ng ating naglikas taong Haring Pastol na si Hesus Kristo. Pati ginagawa ito ng may kaayusan, ng organisado, hindi ng karibok. Ano po? Ito ay ginagawa ng may sistema. At tingnan niyo po, baka magtanong ang iba, sinasagot na rin ni Pablo, kailangan ba talaga tuwing unang araw ng linggo? Hindi ko ito tinatanong para kontrahin o basagin ang aking prinsipyo na hinahalaw mula sa teksto. Basta ang principle is regular. Ano po regular? Tuwing unang araw ng linggo. Basta, you fulfill this other condition. Ano yung other condition na yon? Ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ng halaga ayon sa kanyang kinita. Ibig sabihin, basta may natanggap ka all throughout the week, before that Lord's Day, you are expected to give. Eh, paano po kung wala akong natanggap buong week na yon? It won't be counted against you. Okay? Maliwanag po yun. Pero for the most people, I guess, sa tingin ko lahat tayo ay, or if not all, almost all Christians, almost all, hindi ko, ayaw kong maging biased, ay may natatanggap na pagpapala mula sa Diyos before the next Lord's Day happens. So with that in mind, it is expected that majority of the believers will be able to give every Lord's Day. Maliwanag po ba? Sana po ay malinaw yung pagbabalanse natin na ginagawa. Kasi baka ang iba naman ay mag-guilty, wala naman sila talagang natanggap ng buong linggo na yon. Tapos, paano ako magbibigay and so on. Magandang diwa na nais mo magbigay. Pero it won't be taken against you kung wala ka namang natanggap noong week na yon. Kaya mahalaga ang ganda ng ginagawa ni Apostol Pablo na kinikilos ng banal na Espiritu in balancing these things out. Yes, it's frequent, regular, tuwing unang araw ng linggo, ngunit ayon sa kanyang kinita. Sa makatuwid ayon sa iyong tinanggap mula sa Panginoon. Yan man ay sa paraan na minagbigay sa iyo, minagabot sa iyo, o kaya pinagtrabahuhan mo, maaring sinuweldo mo. Yun ay isa sa mga pagbabalanse at isa sa mga kondisyon na nakalatag sa banal na kasulatan. Pero dito rin natin makikita yung prinsipyo na ang pagbibigay ay pinaghahandaan at pinaglalaanan mula sa ipinagkaloob ng Diyos. At ito hindi optional para sa mga may natatanggap. Okay po? Hindi siya optional para sa mga may tinatanggap. Dahil tingnan niyo po ang ginamit na salita ni Pablo. Hindi niya sinabing magandang magbukod at maglaan. Definite siya. Ang sabi niya, bawat isa sa inyo, lahat ng mananampalataya ay magbukod. Ibig sabihin, it is not just a good thing to do, it is a must. Ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ng halaga ayon sa kanyang kinita. E dito natin makikita na dapat tayo ay may paghahanda na. Sa makatuwid, una, magandang diwa, isipin mo nasa ang lugar ang Panginoon sa iyong buhay. At pag nasagot yung tanong na iyon, at dapat ang sagot ay una, tama po ba? Din sa tuwing may matatanggap ka, na yun naman ay galing din sa Panginoon, ang una mong pinaglalaanan ng iyong natanggap na pagpapalang material o pinansyal, eh walang iba kundi ang mga gawain ng Panginoon. Eh, tayo kasi kalimitan, ang ating mindset about giving in the church for the cause of our God is kung ano ang tira. Eh kung tutusin sa mga prinsipyo ng kasulatan, pagdating sa pagbibigay, pag tayo may natanggap, ang una nating iniisip kung tayo ay nagbabudget, bago ko pa man humiyaw sa tuwa, sumweldo na ako, pwede ko na ngayon bilhin yung gusto kong orderin sa Shopee. Ang unang diwa talaga dapat natin ay, Panginoon, salamat
makapagbibigay na po akong muli para sa iyong gawain, para sa iyong layunin. Sa madaling salita, dapat una sa ating budget list is to give for the cause of Christ before any spending or saving and investing could be done. Yan po ang mindset yun ng diwang biblikal ukol sa pagbibigay. At binibigay natin kung ano ang ayon sa ipinagkaloob sa atin. Hindi natin pwedeng ipagpilitan ang halaga na hindi natin natanggap. We cannot give what we have not received. But nonetheless, we give first what we have received. We give first a portion of what we have received to the one who sent it to us. Sa Kanya na nagpakaloob sa atin ito. Sabi sa 2 Corinthians 8:11 to 12, at ngayon tapusin ninyo ang gawain upang ang inyong matinding pagnanais na gawin iyon ay matumbasan ng pagsasagawa ninyo nito ayon sa inyong keyword, makakaya. Ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung talagang handang magbigay ang isang tao, tinatanggap ang kanyang kaloob batay sa kung anong mayroon siya at hindi batay sa wala sa kanya. So yun po ang diwa. Yun po ang prinsipyo. At isa pa, kagaya ng binanggit ko kanina, ang prinsipyo, pag tayo iminatatanggap na anumang halaga, ang unang pinaglalaanan ay ang Panginoon. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 9, "Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani." Hindi lang unang bunga ng ilan mong ani, unang bunga ng lahat ng ani. Alam ko po, sa Old Testament, ito ay direktang nakatali dun sa mga seremonya ng pagbibigay. Subalit, makukuha pa rin natin ang prinsipyo na sa tuwing tayo ay may tatanggapin mula sa Panginoon na anumang halaga, ang una nating pag-uukulan ay ang ating Panginoong nagbigay sa atin. Yun po ay napakahalagang diwa na dapat nating taglayin sa buhay natin, hindi man may pag-angal sa ating puso, ngunit ng may kagalakan. Alam niyo po kung bakit? Wala namang kailangan ng Diyos sa atin. At kung ano man ang ating maibibigay para sa Kanyang layunin, sa Kanya din naman galing. Pero kung ikaw ay ituring ng Diyos at isaalang-alang na makibahagi sa Kanyang gawain na palawakin ang Kanyang kaharian at matulungan ang bawat isa niyang tupang nangangailangan, diba napakagandang fellowship nito sa ating Panginoon. That we're not just working for Him, we are co-workers of Him. Na ito ay nakalahad sa banal na kasulatan. Kamanggagawa din tayo ng Diyos. Sa talagang gumagawa, ngunit tayo yung mga kamay niya, mga instrumento, mga kasangkapan maging sa gawain ng pagbibigay at kung saan gagamitin ang pagbibigay. Kaya nga ito'y tandaan natin. Dahil hindi nananatili pang kasalanan, mahalagang diwa na isaalang-alang na ang pagbibigay ay hindi emosyonal, sa halip ito'y convictional. May mga taong umaabuso doon sa talata na nagsasabi, "For God loves a cheerful giver." At ang kanilang pag-aabuso ay sa ganitong paraan. Pag hindi ko nararamdaman, hindi ako magbibigay. And that is okay. Alam niyo po, ang cheerful o yung mga emosyon pag binabanggit sa Bible, usually may kakabit. Consider it. Example, James 1. Consider it pure joy when you experience trials of many kinds. Inaasahan mo bang ikaw ay magagalak pag ikaw ay nagdurusa? Hindi. Pero nung sabi, hindi man kagalak-galak ang nangyayari at nararanasan mo, ituring mo itong kagalakan. Sinasabi roon na bagamat ang emosyon ay isang bunga, hindi ito dapat ang simula kung bakit natin gagawin ng isang bagay para sa Diyos. Sa mga panahong tayo ay hindi nakakaramdam and we don't operate
based on mood. Hindi tayo mga moody Christians. We don't obey because we feel like it. We obey whether we feel like it or not. And we should be convicted. We count it cheerful. Ipinapalag natin, inilalaban natin pag tayo ay tinutukso ng ating laman o kaya ni Satanas na huwag sumunod sa mga bagay ng Diyos. Alam niyo, ikinalulugod ng Diyos ng gusto na inilalaban natin ang ating mga sarili ayon pa rin sa kanyang biyaya. Sa tuwing tayo natutukso, walang pakiramdam na sumunod, ngunit dahil tayo convicted that we ought and we want to do it with joy kahit wala pa yung joy necessarily na iyon. Pero dahil inilalaban natin, God is pleased. Kaya ang cheerful giving, for God loves a cheerful giver, that's not an emotional thing, that's a convictional thing. Inilalaban mo bang maging magalaking sa pagbibigay? Iyon ay isang bagay na mahalagang itanong para sa atin. Hindi emosyonal ang mga bagay ng Diyos. Ito ay convictional. At kung ito ay magbunga ng kagalakan, all the more na napakagandang bagay. Pero lagi mong tanawin ang Ebanghelyo, maging sa aspeto na ito. Dahil ito rin lamang ang tutulong sa atin upang maging matapat tayo sa ganitong mandato. Kaya nga bilang hamon sa atin, tanawin mong laging sa Panginoon nang gagaling ang iyong kinita upang pribilehiyo ng pagbibigay ay palagi mong makita. Hindi natin malimit makita ang pribilehiyo behind what's being commanded of us. Sabi sa 1 John, this is love for God, that His commands are not burdensome. Na ang kanyang mga utos, ito ang pagmamahal sa Diyos, na ang kanyang mga utos ay hindi pabigat sa atin. Hindi natin itinuturing na pabigat. Hindi natin itinuturing na banta na baka tayo ay magkaroon ng kakulangan. Yan ang iniisip ng marami. Baka pag ako'y nagbigay, magkulang kami. Magbigay ka at tingnan natin kung magkukulang ka. Baka ang iniisip mo na pagkukulang ay hindi pala talaga pagkukulang, mapaghangad ka lang ng sobra. The problem really is contentment. Sa mga diwa natin ng kakulangan, malimit hindi naman talaga kakulangan. Ito ay hindi kakulangan sa resources, ngunit ang totoo talagang problema ay kakulangan sa pagkakontento. At sana ito ay isa sa mga bagay, ilan sa mga bagay na pag-isip-isipan natin bilang mga minamahal na tupa po ng ating Panginoong Hesukristo. Isa sa mga kilalang ministro sa kasaysayan ay si George Mueller. Namatay siya noong 1898, and aside from being a minister, nagtaguyod din siya ng mga orphanages sa Bristol at the end of his life, nasa 10,000 orphans ang naaruga ng kanyang mga orphanages. Kilala siya sa pagiging mapagbigay, lalo na sa iglesia. Sumulat siya ng isang autobiography entitled The Life of Trust, ang buhay ng nagtitiwala, ng may pagtitiwala. At doon mayroon siyang chapter dedicated in the topic of stewardship. Ito po ay nasa chapter 16. Kung kayo po ay magkakaroon ng libro nito, ito po ay nasa page 247. Ito pong babanggitin ko at least na bahagi ng kanyang autobiography na yon. At iyan niyo pong i-quote ko siya in Tagalog. Maaring sabihin din ng isang kapatid na maliit ang kinikita, dapat ba akong magbigay ayon sa aking kinikita? Napakaliit na nga nito, kaya ang aking asawa ay halos hindi na makaraos upang pagkasain nito para sa aming pamilya. Ang sagot ko ay ito, na isalang-alang mo na ba, kapatid ko, na ang mismong dahilan kung bakit hinahayaan ng Panginoon na manatiling maliit ang iyong kinikita ay maaaring dahil ginagastos ninyo ang lahat para sa inyong sarili? At kung bibigyan ka naman ng higit pa, baka gamitin mo lamang ito upang dagdagan ng ginhawa ng inyong pamilya sa halip na tumingin ka sa paligid kung sino sa mga kapatid ang may sakit o kung sino ang walang hanap buhay upang matulungan mo sila, o
o kung paano ka makakatulong sa gawain ng Diyos sa inyong lugar man o sa ibang bansa. May malaking tukso para sa isang kapatid na maliit ang kinikita na ipagpaliban ng pananagutan na tumulong sa mga nangangailangan at may sakit na mga banal o tumulong sa gawain ng Diyos. At sa halip ay iatang na lamang ito sa ilang mayayamang kapatid na lalaki at babae na kasama niya sa kapulungan at sa gayon ay ninanakawan niya ang sarili niyang kaluluwa. At he goes on to say, pagdating sa stewardship, ang ginagawa natin ay dapat nating gawin ng may kagalakan at hindi dahil sa napipilitan lamang. Ipagsuri natin sa ating mga sarili itong nabanggit na ito na nakasulat sa autobiography ni George Mueller. Isa siyang huwaran, ngunit siya rin ay talagang naghimok sa mga mananampalataya during his time. Nasuri ng kanilang sarili ukol sa pagbibigay para sa ating Panginoon. Pero dumako tayo sa ikalawa. Ang pagbibigay, ay para sa pakikipagtulungan. Gusto ko munang linawin, hindi lamang po ito ang layunin sa pagbibigay ng isang Kristiyano. Subalit kabilang ito sa mga layunin ng pagbibigay. Nais lang natin na halawin kung ano ang nasa ating mga talata ngayon. That's why at least for now, sa larangan ng pagbibigay, tayo muna ay tututok lamang sa layunin ng pakikipagtulungan. Alam natin, may mga kailangang finances sa church na kailangang bayaran. May kuryente, may tubig, may wifi na rin ngayon, at marami pang iba. May kailangan na pagsuporta sa mga ministro at sa mga ministeryo ng iglesia. At yun ay talagang dapat lamang din na ating bigyan ng pansin. Subalit, kasama din dapat ang pagtulong natin. Una sa lahat sa kapatiran at maaari din tayong tumulong sa hindi pa mananampalataya at ito'y maging daan upang tayo ay makapagpahayag ng may katapatan ng Ebanghelyo sa kanila. Makikita natin sa unang talata, tingnan niyo po, tungkol naman sa ambag para sa mga banal. So ibig sabihin ito ay paghihimo na makipagtulungan sa mga nangangailangan. At sa verse 3 makikita natin, upang maghatid ng inyong kaloob sa Jerusalem. May nangangailangan na mga kapatiran nagkakaroon ng koleksyon para rito. Makikita natin dito sa pagbibigay ng isang Kristiyano, kasama sa kanyang hangarin ang makatulong sa iba pang Kristiyano. Hindi kasama sa diwa natin pag nagbibigay. As we put whatever amount that we put, halimbawa po sa offering box natin, hindi po tayo nagpapaikot ng mga basket, As we put whatever amount we put in there, kasama sa ating diwa, Panginoon, sana makatulong din ito sa iba naming kapatiran na nangangailangan. Hindi lamang ating nasa isip, Panginoon, para mabayaran po ang aming kuryente, ang aming tubig, kasama yon. Pero Lord, sana makalikon po kami ng maaari po namin maitulong. Kung may mga ilangan man po sa aming tipanan, o may mga ilangan na maaari kaming tumulong sa ibang tipanan, sana po ay makapaghatid kami pag nangailangan sila. Isa yun sa mga dapat nating hinahangad. Kasama po ang benevolensya sa mga puso dapat o sa mga isinasa puso at isinasa buhay ng bawat isang Kristiyano. Sabi nga po sa Galatians 6:10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kasama po yun. May special mention of those who belong to the family of faith or family of believers. At isa pa, Proverbs 3:27-28, pagka alam natin sila'y talagang nangangailangan, sabi rito, huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng iyong kamay. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, humayo ka at bumalik ka na lamang, at bukas ako magbibigay, gayong mayroon ka naman. Ito yung hindi i-delay. Pag alam natin merong may need, and we have something that we could give, then ito ay nakalagay sa salita ng Diyos sa prinsipyo, we don't delay it, we give it. We share it to them. Isa pa, dahil ito'y usapang may kinalaman sa material at sa pananalapi, ito ay ginagawa o ipinagtitiwala ang tungkuling ito, lalo na sa pag-handle ng koleksyon at paghatid nito. This is being handled not only by one person,
but by multiple people. Makikita po natin sa verse 3, itong mga salitang ito. At pagdating ko riyan, tingnan niyo po, hindi sinabing ang taong inyong napili o mapili, ang sabi ay ang mga taong. Kasama po ito sa kaayusan. And this is also part of what we call accountability, integrity, and credibility. Kasi sila ay pinipili. So, hindi lang pastor ang nagde-decide o ilang tao pinipili siya ng iglesia o sila ng iglesia. Tingnan niyo po, ang mga taong inyong mapili, ang kausap ni Pablo ay mga taga-Korintong iglesia, tapos multiple na tao ang pipiliin, ay siyang isusugo ni Pablo na may dalang mga sulat. Ang sulat pong ito ay letter of recommendation. Na kami po ay nagpapatotoo bilang iglesia na ang mga taong itong aming ipinadala upang pinagkatiwalaan o ingat yaman na maghahatid po ng mga tulong na ito sa inyo ay mga mapagkakatiwalaang tao, reliable na tao, may integridad at napatunayang may angkinding husay or skills pagdating sa pananalapi at pag-handle ng mga material na bagay sa iglesia. Ang iglesia ay pumipili hindi ng isang tao, kundi ng mga tao magiging ingat yaman at tagahatid ng mga kaloob. At kung kinakailangan ni Pablo sumama, sabi ni Pablo, siya ay sasama sa mga ito. Sana yung diwa ng pagtulong ay nasa atin rin. Hindi tayo isang klase ng komunidad na parang mga negosyante. Ang mga negosyante hanggat maaari in everything that they do, sila ay kakabig. Hindi tayo komunidad na itinaguyod ng Diyos na ang layunin ay kumabig ng kumabig. Tayo ay binigyan upang makapagbigay. Ipinabot sa atin ang mensahe ng Ebanghelyo, anong sabi ng Panginoong Hesus? Ipakalat niyo ang mensaheng yan. Pinagkakalooban tayo ng mga bagay na material ng Panginoon. Ganyan pa rin ang mensahe. Maging pagpapala tayo sa iba. Whether it's spiritual matters or even physical, material. Whatever, there's an awareness of need para sa ibang tao, sa kapatiran lalo na, dapat tayo ay maging handa na sa ating pagbibigay at sa ating paglilikom ng mga nalilikom sa iglesia, kasama sa ating diwa ang pagiging handa na makatulong sa mga mangailangan. May mga ilangan man dito ng biglaan, may mga ilangan sa ibang iglesyang maaari nating matulungan o mapahatidan ng tulong o makipagtulungan kagaya ng ginagawa dito. Nakikipagtulungan, sabi ni Pablo, makipagtulungan kayo sa iglesia ng Galacia. Hindi man nabanggit dito, kasama dito ang iglesia ng Macedonia, yung Philippians, at kasama rin dito ang sa Achaia kung saan naroon sa region na yon ang church ng mga Corinthians. Malaki ang maaabot nito kung tayo may pakikipagtulungan na gagawin. Huwag na tayong lumayo. Tayo man, sa ilang taong mga nagdaan ay natulungan. And then ang STRBC sa pangunguna ni Pastor Will na kung saan sa 2022 to 2025 ay nagbigay ng suporta sa akin. Ano po? Sana dumating din ang panahon na tayo man ay makatulong din sa gayong paraan. Ito man ay sa pangangailangan ng isang maliit ding iglesia na hindi pa kayang tustusan ng kanilang pastor. Ito man ay sa pag-aambag na tumulong sa isang misyonaryo sa kanyang pangangailangan, sa kanyang pagpunta sa mga lugar na hindi pa naabot ng Ebanghelyo. At ito man ay sa mga pangangailangan ng kapatiran sa ibang iglesia na bagamat minsan hindi natin kaagad-agad iniisip kasi ay hindi naman namin yung covenant member. Yes, give it. Kung wala namang pangangailangan sa atin at maaari nating itulong muna iyon sa kanila, sana hindi tayo magdalawang isip na gawin ito. Dahil tayo magkakaiba man ang ating lokasyon, pare-parehas tayong tinubos ng dugo ng isang haring pastor. Lahat tayo ay magkakaugnay, kahit tayo ay magkakahiwalay ng kinalalagyan. Kaya nga bilang hamon po para sa atin, magbigay ka ng may kaluwagan, ng walang kabahiran sa konsensya, sa pagtugon sa pangangailangan,
ng nangangailangan sa iglesia. Sana itong mga bagay na ito ay ating isadiwa, isapuso, at isabuhay. Alam niyo po si John Calvin, sa kabila ng pagiging bantog sa teolohiya, ay tiningala din sa Geneva ng dahil sa kanyang malasakit sa mga nangangailangang mananampalataya. Nagsaayos siya ng isang sistema sa kanyang iglesia na naglalayong tugunan ng mga pangangailangan ng mga kapatid niya kay Kristo. Alam niyo po maraming protestante ang naging mga refugee na galing sa France ng mga panahon iyon. Sila'y tumakas mula sa pag-uusig at dumating sila sa Geneva kina John Calvin nang walang kahit anumang dala. Walang pagkain, walang extra clothes, wala. Silang dala. Sa pamumuno ni John Calvin, ang kanyang iglesia ay nagbigay ng pagkain, tirahan at tulong pinansyal. Tiniyak niya na walang mananampalataya ang mapapabayaan at itinuring niya ito bilang espiritual na tungkulin, hindi lamang isang simpleng kawang gawa. Mahigpit niyang iginiit na ang pagtulong sa kapwa mananampalataya ay isang responsibilidad ng pamilya ng Diyos. Ang pagbibigay ay dapat magsimula sa sambahayan ng pananampalataya at ang pagpapabaya, ika niya sa mga Kristiyanong nangangailangan, ay isang kabiguan ng tunay na pagmamahal Kristiyano. It is a failure to express Christian love. Sana itong mga bagay na ito, kay Calvin, si Mueller, maging huwaran natin. Dahil ang mga ito hindi kumilos ng dahil sa gusto lamang nila at marahil ito ay talagang hangarin nila. Pero kanilang naging pagkilos ay bilang pagtugon nila sa dakilang pagliligtas ng ating Haring Pastol na si Jesucristo. Bahagi ito ng inaasahang magiging buhay ng bawat isang tinubos, pinagkalooban ng buhay, pinaglaanan ng buhay ng ating mabuting pastol, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa palagi mong pagtanaw sa Ebanghelyo, isaalang-alang mo din ang mga bagay na ito na may puwang para sa mga bagay na pansamantala sa buhay ng Kristiyano. Huwag tayong maging sobrang extreme na alam natin may balanse dapat. Hanggat tayo nandito at alam natin may mga anomalya tayong daranasin at ang kapwa din nating mga mananampalataya sa mundo, kasama sa mga inihimok sa atin ng Ebanghelyo, ay tayo ay magmahal sa kanila. Tumulong. Ibigay kung ano kinakailangan sa abot ng biyayang ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po itong mga bagay na ito na atin pong pinagsalusaluhan ngayon ay magatid sa atin ng biyaya at ng kapayapaan. Tayo po ay manalangin at tayo po ay magpasalamat sa mensahe at gayon din maghanda ng ating sarili para po sa pagbabanal na hapunan. Aming dakila at mabuting Diyos, ipinagpapasalamat po namin ang karunungang iyong patuloy na inilalahad at ipinagkakaloob sa amin. Sana po sa larangan ng pagbibigay ay mahulmang aming puso na gawin ito ng may pag-ibig. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.